Kontento ang naging reaksyon ng iba-ibang panig sa unang araw ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court sa mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Parehong kumpiyansa ang magkabilang panig na makakamit nila ang kanilang hustisyang hinahanap. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Maganda naman po yung pangyayari kasi mabibigyan na po ng hustisya yung mga namatay sa extrajudicial. Tutuwa po ako pagka po napatunayang wala po siyang kasalanan. Magkaibang panig pero parehong kontento sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court laban sa crimes against humanity ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nitong Lunes, February 23. Dahil maraming mga namatay na napagbintangan lang. Kawawa naman yung mga pamilya nila. Para sa akin po, mas gumanda po yung takbo ng Pilipinas nung siya po yung umupo. Para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, trial ready ang prosecution, lalo't sapat umano ang mga ebidensyang iprinisinta nito para kumbinsihin ng korte na nagkasala umano ang dating Pangulo. Ito rin ang sentimiento ng drug war victims na umaasang kukumpirmahin ng ICC ang mga krimen laban kay Duterte. Yung prosecution arguments and the strength of their evidence, yan ang tumapok sa akin. Kakaiba yung nakapag-identify sila ng ilang piraso ng ebidensya nila. There's no other way but to confirm the charges. Pinakita nila sa atin kung ano yung itsura ng hustisya, kung ano yung itsura ng due process na hindi po namin natanggap sa and naranasan sa Pilipinas. Pinuri rin naman ng legal team ni Duterte ang mga argumento ng defense lawyer nitong si Nicholas Kaufman. Dali magsabi na, mamamatay tao siya, pero what is your proof? We have very high hopes from the presentation of the Defense Counsel Attorney Kaufman. Tinawag naman ni Representative Paulo Duterte na selective prosecution sa anyo-aniya ng moral superiority ang ginagawang pagdinig sa ama. Aniya, pinopolitika na lamang nila si Duterte at hindi tunay na independent ang korte dahil ang tinatarget lang aniya nito ang leader na hindi nagpapadala sa Western interests. Binatikos naman ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Kaufman na kumikilos umano si Pangulong Bongbong Marcos para man-neutralize si Duterte. Aniya, tila si Kaufman umano ang may severe cognitive impairment dahil nakalimutan aniya nitong pribadong mamamayan pa si Marcos nang ihain ng mga kaso labang kay Duterte sa ICC. Dagdag pa ni Castro, dapat aniyang mag-focus ni Kaufman sa totoong issue at sa mga sentimiento ng biktima at hindi sa pamumulitika. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.